Welcome sa first episode ng The Orphanhood Dream. Originally gusto ko tong gawing English na channel pero nagbago isip ko at gawin ko tong Tagalog kasi Pilipina naman din ako at saka talagang itong gusto kong i-point sa channel na to is sa mga kabataan na parang feeling nila wala nang pag-asa sa buhay. Hindi, meron talagang pag-asa sa buhay. Huwag kang humintong mangarap. Makakamit mo ang mga dream life na gusto mo. Ako yung prueba niyan. Sobrang hirap ko noon, nawala yung nanay ko nang bata pa ako, mga 6 na taon lang ako. Basically orphan talaga ako kasi yung tatay ko wala naman lagi sa buhay ko. 1 taon, nakikita ko lang siya mga ilang araw. So, basically, orphan ako. Kung ang orphan na to, living na ngayon, yung dream life ko nung bata pa ako, yung pinanghahawakan ko talaga nung lumalaki ako, yung dream life ko, na ngayon, na-experience ko na. So, ginawa ko tong channel to para sa'yo na wag kang mawalan talaga ng pag-asa. So, mag-start tayo ng story by episode dito sa buhay ko para mayroon kang makita na may tao talagang makakamit yung pangarap. Huwag lang mag-lose hope sa faith mo at saka sa, sa sarili mo. So, nag-umpisa yung buhay ko nang talagang bagsak na bagsak ako nung nawala yung nanay ko taong 1988. 6 na taon nang gulang ako nung nangyari yan. Hindi ko alam kung anong umpisa ng mama at papa kung nung nag-aaway sila. Ang alam ko lang, naging grabe yung away nila na yung next thing na nakita ko na is hinahawakan na ng tatay ko yung mama ko sa yung mga kamay ng mama ko, inawakan niya. Hinila talaga ng tatay ko. Tapos inikot at inikot ng tatay ko yung mama ko, tapos binitawan. So, nung mga panahon na yon, merong tindahan yung mama ko at saka meron siyang cooler na merong yung alam kong 1980s kids ka, alam mo yung cooler dati na meron namang nakabox, yung parang supported siya ng wood. Yung mga 2x4 2x2 iba yun, ewan ko. Pero may kahoy yun. Yung pagkahulog ng mama ko or pagkabitaw ng tatay ko na napunta siya sa sulok ng kahoy na yon. At yun yung tailbone niya sa likod, yung pinakababa, yung pinakailalim ng spine natin, yun yung nauntog or nahampas talaga nung sulok na yon. So, yun, iyak na iyak si mama, nasaktan talaga siya, hindi ko na alam kung anong nangyari, kasi yun lang talaga ang memory ng 6 years old na yun. Sarili ko, hindi ko talaga alam kung paano sila naghuminto. Ang next na alala ko lang ngayon is that yung mama ko, sobrang hirap namin noon. So, meron siyang tindahan, yes, pero wala naman ang mahirap, wala naman tayo talagang dala sa atin, sa sarili natin, sa ospital. So, ang ginawa ng nanay ko, like, yung nag-home remedy lang siya. So, yung hindi na niya nakayanan, doon na siya naghanap ng manghihilot. Yung alam niyo naman dati din, ayun lang yung sikat na pagalingan natin noon, manghihilot. So, yung hindi din siya gumalong sa manghihilot, gumabi yung nanay ko. So, nung gumabi na sakit niya, doon na sila nagdesisyon na pupunta na siya ng ospital. So, nung pumunta na sila ng ospital, doon na nalaman na yung palang yung spine ng nanay ko, yung parang naging pieces na sobrang basag na pala yung, yung tailbone ng nanay ko. So, doon nila nalaman na diabetic din. Ewan ko kung doon ba nila nalaman o alam na nila. Hindi ko na maalala yung total na history noon.
na diabetic pala yung mama ko. So, nung nandun na sa hospital, nalaman na yung sitwasyon talaga ng nanay ko, at saka nagdesisyon na talaga yung doktor na din na alam nyo, magsasayang na lang kayo ng pera kasi wala nang pag-asa yung nanay ko. Ang sakit pa rin actually kung sasabihin ko ngayon. Pero anyway, yun na, sabi ng doktor, iuwi nyo na lang yung nanay nyo. So, nung inuwi na si mama, nandun na si mama sa bahay, alam mo, pag naiisip ko yung nare-remember ko yung sakit, yung iyak, tsaka yung talagang sufferings ng nanay ko, nasasaktan pa rin ako. Yung parang gusto ko pa rin gumuho lahat ng luha ako kasi nga yun lang ang ginagawa ko nung 6 years old ako. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ko alam kung bukas buhay pa ba yung mama ko, ganun. So, yung nandun na si mama, nagsasuffer siya talaga. Yung mga kuto, naglalabasan na sa ulo niya. Hindi na siya makakain, mga ganun. So, sobra talagang suffer ng mama ko. So, yung mga 1 week, I think 1 week or 1 week mahigit nung nauwi si mama, pumanaw na siya. So, nung pagkapanaw ni mama, talagang gumuho lahat ng ang mundo ko. Kasi si mama lang naman yung nafe-feel ko na meron talagang care at love sa akin. Hindi ko na-feel yan kahit kanino. Sa pamilya ko, yung mama ko lang talaga. Meron pala yung kapatid ko na tomboy, pero nawala na din siya. Yung maliit ako, yun lang, yung minsang pina-feel niya lang love, yun din. Pero yung mama ko talaga yung ma-feel kong love na love ako. So, anyway, yun, nawala na yung mama ko. So, tatay ko naman, nung panahon na yun, yung nangyari na yun, nasa Seaman yung tatay ko. Hindi siya umuwi nung pag-funeral na ng mama ko. Ayaw niyang umuwi or hindi siya, ewan ko kung anong rason niya, but hindi siya umuwi. So yun, nalibing na mama ko. I am stuck na kasi 6 na taon nang gulang ako, tapos yung isa kong kapatid din. Parang kami yung bunso, 11 years old lang din. So, parang wala na yung talagang sa akin yung hope na saan na ako ngayon kasi papa ko wala naman. Yun, so hindi ko alam kung anong nangyari the rest ng 6 years old ko, pero naalala ko yung 7 years old ako, nilagay ako ng tatay ko sa mga kamay ng isa kong kapatid, yung hindi siya pangatlo sa panganay. Kala ko yung mabibilong na ako kasi, lalagay na ako sa kapatid ko. Pero ibang istorya pala yun. Yun din para yung mag-uumpisa yung sobrang sakit din sa buhay ko. Magsa-second episode tayo niyan kasi gusto ko talaga dito sa channel na to is na bigyan ka ng hope na huwag ka talagang mawala ng pag-asa kung talagang masasaktan ka talaga, masakit man ang pinagdadaanan mo ngayon. Promise ko, mawawala rin yan. Kasi ngayon, binigyan ako ni Lord ng sobrang napakabait na asawa. At sobrang magandang pamilya. Yung dream ko noon na magkaroon ng sarili kong pamilya, na meron kaming love sa isa't isa. Ito na ang experience ko ngayon, na hindi din ako maghirap sa pera pagkalaki ko. Ito na. So, gusto kitang lagyan ng hope sa dibdib mo na dadating ang panahon na may intindihan mo rin kung bakit yan yung experience mo ngayon. So, sana may natutunan ka dito. Kasi yun nga, yung hope ko talaga is makapagbigay ng pag-asa sa dibdib ng mga kahit naman lang isang tao or isang bata na nakikita ito.
So, yan lang. Ito lang muna dito sa first episode. So, see you na sa next episode. Kung mag-follow ka sa channel na to kasi maglalagay ako ng mga episode every twice a week or once a week. So, see you na sa next episode. Bye-bye.